Flavors of the North! Handa na ba kayong matakam? Nakahanda na ba kayong mabusog? Gusto nyo bang tikman ang iba't ibang masasarap na lutuin? Dito sa Region 1 at Cordillera Administrative Region, Kasabay ng masasarap na pagkain dito sa Norte. Ay ibabahagi rin po namin ang iba't ibang kultura ng aming rehiyon. Ganun na rin ang iba't ibang magagandang tanawin dito sa Northern Luzon. At syempre, ang mga inspiring stories ng mga kapatid mula sa iba't ibang distrito. Samahan niyo kami sa bagong programa. ng Region 1 at ng Cordillera Administrative Region. Flavors of the North! Every Saturday at 5 p.m. Philippine Standard Time. Only here on INC Radio. Flavors of the North! welcome to Flavors of the North! Hello po sa lahat, ako po si Ate Rena Rodrigo. Ako naman po si Ate Glyca Castro mula po dito sa distrito ng Batac City, Ilocos Norte. At dahil Sabado na ulit, hatid namin sa inyo ang mga bagong segments sa episode nating ito. Yes, Ate Rena, muli namin kayong lulutuan at hahandaan ng mga inspiring stories. Yes, Ate Glyca. At syempre, ipapasyal din natin sila sa ating mga tourist spots sa iba't ibang bahagi ng Ilocos and Cordillera. Kaya naman sit back, relax, and enjoy po habang nakikinig at nanonood dito lamang sa INC Radio. And syempre, pwede din po kayong mag-comment. Pakipagkulitan po kayo sa aming comment section. I-type lamang po ninyo ang inyong pong mga pagbati and comments. And speaking of comments, Ate, Yes. tayo ay magbabasa ng ilan sa mga comments natin. Una na po, pagbati po mula sa lokal ng Tubo, distrito ng Agoo, La Union. Mula po kay Ka Joy G. Marino. Hello po dyan. Hello Ingat po. po tayo at dahil sa panahon po ng tag-ulan at sa mga nakaraan po ay baha sa ilang bahagi ng Yes, loob. nakita nga natin yun na baha po ang ilang bahagi ng La Union. Kaya naman po, kapag tayo lalabas, ay magdala po tayo ng panandalang sa panahon po ng tag-ulan. Pwede po yung payong, pwede din po ng mga raincoat na Ate Glyca. At syempre, bawal tayong magkasakit. At ito pa, Ate, tuloy natin yung ating pagbabasa. Mula naman kay Rico Rial, sabi niya ay happy viewing po to all the brethren around the world. Tapos ayun, pang around the world talaga tayo, Ate Glyca. Mula naman po yan sa lokal ng Tindangan, distrito ng Rosales, Pangasinan. Syempre, yan nga po, binabati po namin ang lahat ng ating viewers and listeners around the world. At last po ating babasahin muna ay mula kay Cristeta Aday. Ang gusto ko po yung appetizer. Last week. Opo, watching from lokal lang San Juan, distrito po ng La Union. At opo, Ate Ren, ang nagustuhan din namin yung appetizer. Masarap yan, ng- Ate. Ano ba yung appetizer natin? Yung cheesy lumpiang labo. Ay, labo. Panahon yan ngayon, no? At syempre, Ate, Yung main dish na creamy shrimp Yes. with sardines. ang social Wow. naman pakinggan. Pero alam mo, Ate, yung napanood natin at napakinggan, madali lamang siyang lutuin kahit medyo social siyang pakinggan. Pero ako, Ate, syempre, dessert person. Yung ating fresh avocado float naman. At dahil dyan, ayan, takam na naman tayo. Sabi ko nga sa'yo, panibago na namang Sabado. Kaya naman, ano kaya ang ihahanda sa ating ngayong hapon, Ate Glyca? Ano nga ba ang ihahanda sa atin ngayon? Let's listen and watch this po. Bakit ka pala napabisita? I smell something fresh here. Ay, ang galing naman ng pang-amoy mo. Nakaabot hanggang dito sa bahay. Samahan niyo po kaming tuklasin ang isang main dish na ihahain po namin sa inyo ngayong hapon. Tara! Ako po ang inyong Kuya Joy at kasama natin si Ate Judith para turuan tayo ng isang matamis, masarap na merienda. Sabi ko na sa'yo, Ate Glyca, muli tayong mabubusog sa hapong ito dahil authentic Ilocano dishes na naman ang ating ihahain today. Oo nga, Ate Rena, from appetizer to main dish, lahat ay nakakatakam. Ay, dessert pa, Ate. Ay, syempre, yung Oo. favorite natin, wag natin Oo, kakalimutan. Kaya naman, wag na natin patagalin, Ate Glyca, ihain na natin ang ating appetizer.
Parang bago ito ate, fried Baguio Pechay Ay, Rolls. pechay! Authentic nga from Benguet na ihahanda ni ate Joanna Viray. At syempre, sasamahan po siya ni Ate Pam Almea Estigoy. Hello po dyan, Ate Pam! Appetizer, the mood energizer. Nakakagutom naman tong mga to. Oh, ala! Hello po! Ako po sa Talmea Sigoy mula po sa distrito ng Benguet. Nandito po tayo sa market para sa ating mga fresh veggies, fruits, and other products here in Benguet. And I'm craving for something appetizing. And I know someone na pwedeng magluto sa atin. Kaya, ano? Tara? Nagulat ba kita? Oo, medyo. Bakit ka pala napabisita? Eh kasi balita ko you're a fresh grad. Tapos I smell something fresh here. Ay, ang galing naman ng pang-amoy mo. Nakaabot hanggang dito sa bahay. It's a small thing. Wow! Galing! Ano, te? Oh, sakto kasi. Meron akong lulutuin pa lang na appetizer. Yes. Thank you So, so much. Ayun, baka naman gusto mo rin sumama sa akin magluto. Why not, diba, ate? Baka Okay. pwede po. Sige, ano yes. Naantay natin? Tara, tara. Yes! Thank you! Wow! Talaga namang ready ka na talaga magluto, ate. Grabe. So, ayan na nga. Hinanda ko talaga itong mga ingredients na meron tayo dito yung giniling na meat, patatas, and of course, yung special ingredient natin, yung pechay, and yung iba pa para sa pagluluto natin. So, ano? Simulan na ba natin? Tara? Yes! Kala ko kainan na, cooking pa lang pala. Okay. Of course, simulan natin. Maglagay muna tayo ng mantika. Ayan ate, habang naglalagay ka Yeah. kailangan mo dyan. Kamusta naman ang college life mo, ate? Balita ko you're a fresh grad. Yes! naman. So, yung experiences ko naman regarding sa college is sobra talagang exhilarating. Exhilarating? Kasi ang dami ko talagang experiences na parang ang dami ko talagang natutunan sa pagiging college, yung pagmamanage ng time, yung malayo ka sa family mo, ganon. Kaya parang mas lalo ko naramdaman na nag-mature talaga ako ngayong nasa college, ay ngayong naka-graduate na ako sa college. Ano bang course mo, te? Dati, BS Mathematics ako, tapos nag-shift ako sa BA Communication. Wow, from math, naging com. Why? Yes. Why? Bakit naging change of heart? Kasi, nag-aral ako ng Science High School, tapos talagang ang iniisip ko na path ko na talaga ay sa math or sa sciences, engineering, kasi lahat ng in-applyan kong colleges is related na siya sa science at saka sa engineering. Kaso nga lang, nag-start talaga na magkaroon ako ng passion nung pumasok na ako, sumali ako sa mga activities natin sa DMM, like IN Cinema, ganon. Ang galing. Yes, so nag-spark talaga yung passion ko na parang, wow, maybe calling ko. Kasi ang enjoy talaga niya, especially news reporting, ganon. Nag-focus talaga ako na mag-try at saka tumupad niya sa pagiging DMM ko. Anong pwede mong i-share sa amin, ate, na parang techniques or kaya strategies for our future BA Commerce ba? Or mga pwede nating ayain sa DMM, di ba, ate? So, siguro, ang mga pwede kong maibigay sa kanila na like tip is enjoyin talaga nila. Kasi kapag passion talaga nila yung isang bagay, talagang gagawa sila ng parang para pag-aralan yan, para magkaroon ng maraming lessons, ganon. Para pumunta talaga, kasi yung pinakamahirap minsan is yung talagang i-force mo, or hindi naman force, kundi you influence yourself na bumangon talaga, pumunta sa field. Kasi most of the time, nasa field ka. Hindi kayong nasa office lang or nasa bahay, kundi nasa labas ka. So, ano nang ginagawa mo dyan, te? Habang nagkakwentuhan tayo, parang... Yes. So, ngayon is, nilalagay ko na, nandito na yung pork, nandito, nilagyan ko na rin siya ng asin, ng paminta, para magkalasa siya. Ayan. Na ilalagay natin mamaya sa cabbage.
Oo. So, ang ginagawa muna natin is pinapalambot muna natin itong meat. Ayun po, parang sana naaamoy niyo yung naaamoy ko. Ako na lang po maamoy para sa inyo. Ang bango na po niya and parang gusto ko na pong kainin. Yan talaga epekto ng pork. So, dadagdagan natin yan para magkalasa lalo. Anong gagawin mo ngayong fresh grad ka na? Gusto kong i-continue yung passion ko sa news reporting. Yes, kasi simula pa lang na like high school ako, na pag-graduate na kasi ako ng senior high school noon, talagang ang gusto ko talaga is news reporting kasi yung nakikita lang natin, yung nakikita natin na o-obserbahan natin is may something more than that pa kasi. Yun yung drive ko eh. Kaya gusto ko sa news reporting. Kasi kada na lang nakakakita ako ng mga i-interviewin, ilagay na natin yung patatas. Yes! Ang ganda ng shifting mo, ate, ah. Parang sa life mo is yung shifting mo ganun eh, no? Okay po. Ayan. So, kasi lahat ng makikita natin on a surface level, interesting na siya eh. Kasi kahit na surface level pa lang, interesting na lahat ng kwento ng mga tao na nakapaligid sa atin. Pero what's more interesting kasi is kapag nalalaman mo na talaga yung deeper story behind all of them. Kasi yun yung na-realize ko nung nag-news report ako na nag-i-interview talaga ako ng mga subjects. Kasi minsan naisip ko, okay, ganito yung ibabalita ko. May mga apektado ng bagyo, ganon. Pero pag in-interview mo sila, masishare pa talaga nila na sobrang nag-struggle talaga sila. Ang dami nilang kwento na hindi mo ma-realize na malalaman mo lang talaga siya kapag nag-interview ka na. Oo. Interesting po talaga yung topic na Oo, sobra. Ayun, guys. Luto na siya. Ayan nga. Para pa next phase na tayo. Pa next part na tayo. Next part na. Ito na ang ating exciting part. Exciting part? Ay, hindi. Ang exciting part ay last part. Yung ano ba yan? Alam ko yan eh. Mamaya na natin babanggitin din. Oo, mamaya na. Ayan. Ano ba yan natin? So, dito, itatabi na muna natin siya. Anong ganap natin dito, ate? So, ngayon, since nakapagluto na tayo, ilalagay na natin siya dito sa cabbage rolls. Ay, sa ano natin? Sa cabbage na ano natin kanina, na blanch natin. Dumaan siya sa blanching, which is, niluto muna natin yung cabbage sa mainit na tubig and then dun sa cold water. Ayan. So, maglalagay tayo dito. Ayan. Pero bago yan, of course, nagugas muna kami ng kamay. Yes. Alam ko, kakainin ko na eh. Oo nga, mukha na siyang appetizing. Nakakagutom. Kailangan bang marami siya? Mga kahit 1 spoonful lang. Ayan. So, ayan. Lalagay na muna natin siya dito sa na-prepare natin na cornstarch. I-roll natin siya dyan. So, ayan. Para maging equal lahat, di ba? Malagyan lahat. Kasi ipiprito pa natin to mamaya. Oh, para pala tayong gumagawa ng lumpia. Yeah. Tapos, lalagay natin dito sa itlog. Ilagay na lang ulit natin siya dito ulit. Para maging okay yung consistency niya pag prinito na natin siya. And after nyan, pwede na natin siya ilagay sa breadcrumbs. Ayan. So, nakagawa na tayong dalawa. Ayan, tatlo. Yes. Ayan. So, ipiprito na natin siya. Ayan. Tapos, antayin natin, syempre, na mag-golden brown siya. Ayan na! Yes. Ito na ang ating exciting part, Yes, ate! tikiman na. So, ito nga yung final product na nagawa namin ni Pam na fried Baguio Pechay Rolls. Yes. Ayan, so tikman na natin. Ang ating mata ay natatakam na. Yes, so ayan. Ang pang-amoy ay Oo. natatakam na din. Yan nga, kaya nga napabunot na din ako eh. Kasi tikiman na. Kasi kanina pa gutom eh.
Yes, yes. At saka, anong sauce ba? Ito po, meron po kami ginawang suka. And then, sweet and sour sauce. Yes. Sarap! Ang sarap! Paano naman yung texture niya? Texture ng meat at saka yung cabbage. Ano masasabi mo doon? Mapapasabi ko na crispy on the outside and then soft in the inside. Diba? Yes. Kasi hindi siya ganun na, kumbaga, hindi siya matigas talaga. Parang sa labas lang. Yung cabbage niya, parang sa niluto naman namin, yung cabbage niya is may pagka-crispy pa rin. Kasi hindi talaga namin thoroughly na niluto yung cabbage na binabad dun sa hot water. Kaya crispy pa rin siya. Parang pwede siyang pang ano, ano tawag doon? Yung cheese. Diba? Parang ganun yung ano niya. Pag ganun niya may parang pahabaan tayo. Ayun po. Kung meron pa po kayong mga pwedeng isuggest sa amin na gamit ang Baguio ingredients na pang appetizer, pang main dish, and pang dessert, comment nyo lang po sa baba yan. Ayan po, muli po ako po si Ate Almea Estigoy, kasama si Ate Joanna, and this is Flavors of the North! Appetizer, the mood energizer. Talaga namang nakakatawa Yes. din. At mukhang sobrang sarap Yung talaga. alam mo yun, Ate Glyca. At syempre, hindi lang tayong nabusog, kundi nakapamasyal tayong muli dyan sa Benguet at na-inspire pa tayo sa story ng ating kapatid. Busog. Nahirapan kasi nabusog na ako. Appetizer pa lang. Wait lang ate, hinay-hinay lang ate. Dahil meron pa tayong main dish and dessert. Nagpapasalamat po tayo sa mga naghanda ng appetizer, sina Ate Joanna Viray at mula po sa distrito ng Benguet. Yes, gayon din kay Ate Pam. At hindi lang po yan, sabi ko nga, hindi lang tayo nabusog, na-inspire pa tayo. At tamang Ate Glyca, marami pa tayong aabangan, kaya dyan lamang po kayo, magpapakilala lamang po ang ating himpilan. Flavors of the North. Flavors of the North. Muli po tayo nagbabalik dito sa Flavors of the North! At, ayun. pinakbet na! Main dish! Wala. Pero sabi nga nila ate, sabi nga super excited sa Ate Glyca sa pinakbet. Pero bakit nga ba? Kasi mayroon daw siyang twist. Pero ano ba yung twist niya ate rin? Ay, yan ang alamin natin kasi di ko din alam Ate Glyca. Kaya alamin natin yan mula sa San Carlos City, Pangasinan. Ihahain sa atin ni Ate Chrisley Magdato at Ate Claire Asherto. Hi po Ate Claire! Satisfy your cravings with the main dish. Hello po mga ka-flavors at welcome na naman po sa panibagong episode ng ating main dish. Ngayon po ay narito tayo sa bayan ng Malisiki at samahan niyo po kaming tuklasin ang isang main dish na ihahain po namin sa inyo ngayong hapon. Tara! Isang main dish na naman po ang aming ihahain sa inyo mga ka-flavors. Kaya ngayong hapon ay samahan niyo po kami dahil ngayon ay kasama ko na po si Ate Chrisley para turuan tayo ng isang main dish. Hello Hi po. Ate Chrisley! Hello everyone! Sa lahat ng aming viewers, magandang hapon po. Ayan, malugod na binabati po tayo lahat ni Ate Chrisley dahil ngayon, ano po ba yung ituturo niyo sa amin na isang main dish, ate? Isang version po ng aking Pangasinan pinakbet. Wow, kaya sa mga mahihilig pong kumain ng gulay, perfect na perfect po itong ihahain po nating pinakbet ngayong hapon. Ate Chrisley, ano po ba yung mga kailangan nating ingredients para po sa gagawin nating pinakbet? Una, may mantika tayo dito, pork, tapos may bagoong, tapos may onion, garlic, tapos kamatis, at kamote. Ito, ampalaya, at saka sigarilyas, okra, talong, tsaka sitaw. Ayun, meron ding sili na green. Ngayon ate, balita ko yung gagawin po nating pinakbet ay may twist. Ano po ba yung kakaiba sa gagawin po nating version ninyo ng pinakbet? Lalagyan po natin ng baeg. Ito kasi,
pag panahon lang niya, meron. Kaya ngayon makakapaglagay po tayo. Tsaka, may pinaka-twist po tayo. Yung pinaka-last. Instead po na pritong isda o inihaw, maglalagay po tayo ng lechong baboy. Wow, lechong baboy. Nakakatakam naman po yan. Kaya alam kong excited na po kayong malaman kung paano po lutuin ang gagawin nating pinakbet ngayon na mayroong lechong baboy. Kaya ano pa po ang hinihintay natin? Ready na ako. At alam kong ready na rin kayo at ready na rin si Ate Chrisley. Kaya Ate Chrisley, ano po ang una nating gagawin? Una po natin, mantika. Tansyahin natin. Mahirap pag maraming mantika. Opo. Tapos, kunting init. Ayan, kailangan bago po natin ihulog yung mantika, tama po ba ate? Painitin po muna natin yung pan po natin. Oo, painitin muna natin yung pan para hindi siya magdikit-dikit yung ihuhulog natin. Ano po ba yung una nating igigisa ate? Ipiprito muna natin itong karne ng baboy para ma-toasted po natin at isa na rin po sa pampalasa. Parang nagkaroon na rin tayo ng lechong kawali. Wow, talaga namang ilalabas natin yung lasa ng baboy dahil gigisahin muna natin yung baboy. Yun, hintayin muna natin mag-isa yung baboy hanggang sa maging toasted. Medyo ipiprito po muna natin. Ayun, yes, tama po. Yun po ang sabi sa atin ni Ate Chrisley, ipiprito po muna natin yung baboy. Kaya po, hintay-hintay muna tayo ng kaunting sandali. Ayun po. Pero ate, habang hinihintay po nating mag-isa yung baboy, anong klaseng bagoong po ba yung gamit natin sa ating bagoong isda po. Ayun, bagoong isda mga viewers po natin. Ano po ba yung... Bakit po ba bagoong isda yung gagamitin po natin ngayon ate? Isa na siya sa pampalasa din sa pinakbet. Isa din sa pampabango. Yun. At talaga nga namang naaamoy natin ang bango ng bagoong isda. Halimuyak yung bango ng bagoong. Yes. Bukod sa pampabango natin mamaya na siling haba, ay... Meron pa tayong meron pa tayong bagoong isda. Yan, hinihintay lang natin na maging toasted po yung baboy para magisa at mas lumasa po sa ating gagawing pinakbet. Ayan po ay ginigisa na ni Ate Chrisley. Kailangan kasi natin i-fry para kalasa yung karne ng baboy. Bukod kasi sa lechon na igagawin nating twist, isa din ito na pampalasa. Yun, talaga nga namang ang bango. Baboy pa lang, mabango na po. Ulam na. Ulam na. Mamaya, meron pang gulay at yung bagoong isda natin at syempre, yung twist natin ngayon ay ang lechong baboy. Ayan. Habang hinihintay po natin mag-isa ate, pagkatapos po niyan, ano po yung susunod natin gagawin? Igigisa natin susunod natin yung onion at saka yung garlic. Tapos, kamatis at kamuting puti. Ayun. Kamuting kahoy. Marami kasi ngayong kamuting kahoy. Ayun, tama po, kaya, mga viewers. Lagi kami naglalaga ng kamuting kahoy. Kaya yan. Yung kamuting kahoy, pang merienda. Yeah. Pero ang gamit natin ngayon po ay kamuting puti. Okay? Take note nyo po yan. Ang gagamitin po natin sa pinakbet ay kamuting puti. Hindi po kamuting kahoy. Baka mag-iba yung lasa ng pinakbet na iluluto po ninyo. Pwede rin yun pag twist nung pag gusto nila ng ibang twist. Opo, ibang twist pa po. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Pero ngayon ay kamuting puti. Pero ate, di ba po yung iba, ang ginagawa nila, imbis na kamote, ang nilalagay po nila gabi. Ano po bang pinagkaiba nun kapag gabi at kapag kamuting puti? Ang kamuting puti kasi talagang yan na yung ingredients pa mula noon ng pinakbet ng norte. Opo. Yung pag version naman siguro nung iba talaga na gusto nila yung mas malapot. Pampalapot din po siya pero mas malapot yung gabi. Kaya mas gusto nila siguro yung ganung version. Opo. Ayun po. Ayan po. Kaya take note nyo po mga viewers natin, kung gusto nyo pong malapot yung gagawin po ninyong pinakbet, ay yung gamitin po ninyo ay gabi. Pero ngayon, ay kamuting puti. Pero binuksan ni Ate Chrisley
yung ginigisang baboy pa lang. Wala pa nga naamoy siyang na namin. ingredients na ano eh. Naamoy na namin yung bango. ng Baboy pa lang. Baboy. Mantika at baboy pa lang. What more pa kaya, mga viewers namin, kung mamaya ay igigisa na natin yung mga gulay at iba pa nating mga ingredients. Ngayon, hintay-hintay lang po tayo ng konti dahil maya-maya ay magiging toasted na po ang atin pong ginisang baboy. At take note, hindi lang po ginisang baboy, mamaya po ay mayroon tayong lechong baboy. Parang gusto ko nang kainin yung balat ng lechong baboy. Pero mamaya na muna. Lutuin mo na. Isama pa natin sa ating pinakbet. Baka kasi maubos. Opo, mauubos na to pagka tinikman na natin ng isa-isa. Ayan po. Pwede na po ba nating ihulog yung ating Pwede na rin bawang po. at sibuyas? Opo. Ayan. Pwede na po ito. So, nagisa na po yung ating baboy. Gigilid lang po natin yung baboy. Tapos, ako po kasi inuuna ko talaga yung onion. Pampabango na rin po. Mas mabango kasi pagka yung onion ang unahin. Susunod natin ang bawang. Hindi talaga kailangang maghiwalay ang dalawa. Ang sarap naman. May sibuyas at may bawang. So, habang ginigisa yung baboy, ate, tama po ba? Nagigisa na rin po yung ating sibuyas at bawang. Kailangan din natin na paghaluin na para manuot na yung lasa. At bumango. Yes, tama ate. Mas naaamoy ko yung bango ng ginisang bawang at sibuyas kasama yung Marami ginisang kasi ako maglagay talaga ng sibuyas pag talagang nagluto. malasa yung gagawin nating pinagbet sa hapong ito. Isa kasi sa pagpapalasa yung sibuyas na pag marami, mas lalong sumasarap yung Ayun. Take note nyo din po, kapag mas maraming sibuyas at bawang, mas sumasarap po ang ating main dish. At ang main dish po natin ngayon, once again, ay pinakbet with a twist. Hintayin lang po natin. Ayan po. Pagkatapos po niyan, ate, ano po yung isusunod naman po natin igigisa? Kamatis. Ayun. Kaya, kanina ay hiniwa-hiwa na po natin yung kamatis. At ngayon po, isusunod po natin itong bagoong. Kasi kailangan maisabay siya doon sa unang Tapos pakuluan muna ng konti para maalis yung lansa. Ayun. Opo, talaga. Sunod po natin ay kamatis. Ayun po. Ngayon naman po, inihulog na ni Ate Chrisley yung kamatis at kasama na rin pong nagigisa yung kamatis. Kasama ng ginisa nating baboy at sibuyas at bawang kanina. Sunod natin yung bagoong isda. Inihulog na ni Ate ang bagoong isda. Yung bagoong isda na hinihulog natin ay boneless. Tama po ba? Ayun, boneless po na bagoong isda. Bango. Bango. Tapos, isunod natin itong kamote. Kasi ito yung matagal lumambot din. Sunod natin yung tubig para pakuluin. Ayun, lalagyan na natin ng Kasi tubig. di pwede natin pakuluan na walang tubig kay mahibas. Pero tatantsahin lang po natin kung gaano karaming tubig yung dapat nating ilagay. Kasi ganito baka lang po. yung pinakbet natin ay maging sinigang. Oo. Tapos, sabay higop na ng sabaw. Lalo ngayon tag-ulan. Oo. Wala. Kaya atensyahin muna natin at pakukuluan. Pakuluin po natin, antayin natin kumulo po. So, tapos sunod po natin yung gulay. Hindi na po natin sila igigisa. Ilulublob lang natin, tapos pakuluan. Hanggang sa medyo lumambot. Pero mas maganda yung half cook lang. Opo. Kasi para hindi nandun masyado. po yung sustansya pa ng gulay kapag half cook. Oo, tama. Ayan po. So yung gulay, viewers, kahit hindi na po natin igisa dahil nagisa naman na po kanina yung mga pampalasa natin at yung gulay ay kagaya nga po ng sabi ni Ate Chrisley ay dapat ay half cook lang yung gulay natin para nang sa ganun ay hindi po mawala yung vitamins po na nandoon sa ating gulay. Ayan, okay na po kanina yung pinapakuluan natin. Ngayon po, okay na ano po. na po yung susunod Isunod po natin ihulog? tong talong. Ayan, susunod na po natin yung mga gulay. Kaya inuna po natin yung Tapos, sitaw. Kasi ito yung mga matagal lumambot. Sa ilalim natin banda. Lalambutin po muna natin ang talong at ang Sitaw.
Tapos, isunod na natin itong ampalaya. Sunod ang ating ampalaya. Yes. At Next po ang ating sigarilyas. Ayun. Siya po yan. Sigarilyas. At lalambutin po muna natin ang ating mga gulay. At yung ating okra. okra. Okay. So, hayaan po muna natin lumambot Lumambot. ang ating mga gulay. Tapos, takpan po natin. Naghihintay lang po muna tayo ng ilang minuto para palambutin po ang ating gulay. Yes. Saka natin isunod yung siling green at baeg. At ang pinakalas, Ang ating litsong baboy. Litsong baboy. At ngayon po ay luto na po ang gulay, ate. Yan. Muna at saktong-sakto ito, hindi siya ganon naluto. Sunod natin itong siling haba o siling green para pandagdag ulit ng bango. Ibaon-baon natin ng konti, ha? Tapos, ibabaw natin yung baeg. Yan ang ating baog. Malasa talaga ito pag halimbawa nilalagala, pag marami-rami din. Napakasarap ng pinakbet natin mamaya. Parang alam mo yung pinaka-toppings na siya, pero meron pang toppings. Litsong baboy. Baboy. Yan, luto na po ang ating pinakbet. Yan, sarap. Tapos, ilalagay na natin ang ating pinakalas, ang ating lechong baboy. Ito ang ating pinaka-twist. Okay na to. Pwede na pong tikman ang ating pinakbet. Tara na po, ate! Yan, kasama po natin si Ate Jerly. Yan, Ate Jerly, tikman na po natin yung nilutong pinakbet. Anong lasa kaya? Bango? Perfect. Perfect. Talaga. Perfect, sabi ni Ate Thank you. Jerly. Ayan. Kayo din po, Ka At Claire. tikman din natin. Tikman nyo din. Ayan, tikman Thank din natin sa Ate Jerly ang pinakbet ni Ate Presley. Nanonood yung lasa ng bagong isla at yung ginisa nating baboy at lahat ng sangkap. Perfect na perfect. Dahil ng sabi ni Ate Jerly. Kaya, maraming salamat po Ate Presley sa pagsama niyo po sa amin at pagtuturo niyo po sa amin ng inyong version ng Pangasinan pinakbet. At salamat din po sa mga viewers and listeners natin na tumutok kung paano po lutuin ang ating pinakbet ngayong hapon. Kaya mga ka-flavors, kita-kita po tayo sa susunod na episode ng Flavors of the North dito sa ating main dish. Maraming salamat po! Satisfy your cravings with the main dish. Ate, napakasarap naman ng pinakbet na may lechon kawali. Yun pala yung twist, ate. Grabing twist naman yun, yung favorite nating pinakbet. Kaya naman salamat sa pagbabahagi, Ate Chrisley and Ate Claire. At ate, magluto din tayo ng... Alam kong marunong ka magluto, ate. Manonood na lang yata. Pero marami tayong gulay, no? Siyempre, gulay yan sa bakuran. And yun nga, pwede natin maging guide yung ating pong napanood at napakinggan. Pero bago tayo mabusog ng tuluyan, ate, meron pa tayong dessert. Pero bago yan ate, magbabalik po kami at magpapakilala lang ang ating hindi. Flavors of the North. News Roundup. Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Joyce Ann Lucas mula po sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte at narito ang mga aktibidad mula sa iba't ibang distrito sa amin pong satellite studio. Sa distrito ng Benguet, patuloy ang pagdami ng mga taong umaanib sa Iglesia ni Cristo, bunga ng pananampalataya sa dalisay na ebanghelyo. Katunayan, isinagawa ang banal na pagbabautismo sa gusaling sambahan ng lokal ng La Trinidad. Ipinagpapasalamat ng mga binautismuhan ang pagsapit ng araw ng kanilang bautismo sa kabila ng mga nasagupang pagsubok at hadlang. Sumasampalataya sila na sa tulong ng Diyos ay nasapit nila ang mahalagang araw na ito upang maging kaanib sa Iglesia ni Cristo
at magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Pinangunahan ni kapatid na Ian Manalata, pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang banal na okasyon. Sinariwa sa mga bagong kaanib ang kahalagahan ng patuloy na pagsunod sa mga kalooban ng Diyos at ang kanilang pananagutan na maglingkod sa Kanya at ipamahagi ang tunay na pananampalataya. Sa distrito naman ng Candon City, Ilocos Sur, patuloy na nadaragdagan ang mga taong nakauunawa at nagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito ay bunga ng pagsunod ng mga kaanib sa utos ng Panginoong Diyos na ibahagi sa iba ang tunay na pananampalataya. Kaugnay nito, matagumpay na isinagawa ang banal na pagbabautismo sa gusaling sambahan ng lokal ng Kalawaan. Ang banal na okasyon ay pinangasiwaan ni kapatid na Kevin Kasubha, tagapangasiwa ng distrito. Ang pagtatagumpay ng mga gawain sa distrito ay nagdulot ng ibayong kagalakan at kasiglahan sa mga kapatid sapagkat hindi nasayang ang kanilang pagpapagal sa pakikipagkaisa sa mga gawain pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. Samantala, sa distrito ng Ilocos Sur, patuloy ang paglago ng Iglesia ni Cristo sa distrito. Katunayan, muling naragdagan ang bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa dakong ito matapos na maisagawa ang banal na pagbabautismo sa lokal ng Narvacan. Pinangunahan ng kapatid na Rogelio Ehanda, pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang banal na okasyon. Buong galak at taus-pusong pasasalamat ang ipinahayag sa Panginoong Diyos ng mga bagong kaanib dahil sumasampalataya sila na dakilang biyaya ang kanilang tinanggap. Sa panahon ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ay muling ipinaalala sa mga bagong kaanib ang kahalagahan ng pagtanggap ng banal na bautismo upang maging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo at makakaasa sa pagtatamo ng kaligtasan. Mula naman sa distrito ng Mountain Province, dahil sa patuloy na pakikipagkaisa ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo, patuloy ang pagdami ng mga kaanib sa distrito. Matagumpay ding naisagawa ang banal na pagbabautismo sa gusaling sambahan ng lokal ng Mankayan na pinangasiwaan ni kapatid na Faustino Lelis, tagapangasiwa ng distrito. Sa pagtuturo, binigyang diin ang kahalagahan ng bautismo bilang pagsunod sa utos ng Diyos sa ikapagpapatawad sa mga kasalanan at upang magkaroon ng karapatan sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. At sa distrito ng Rosales, Pangasinan, bahagi ng paggunita sa ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, na mahagi ng mga pasugo magazine at mga pulyeto ang mga kapatid sa lokal ng Carmen, kasabay ng pag-aanyaya ng mga panauhin sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Maaga pa lang natipon na ang mga kapatid upang makipagkaisa sa isinagawang pamamahagi ng mga babasahin. Ayon sa kanila, hindi nila alintana ang pagod at ang kalagayan ng panahon, sapagkat masaya sila sa pakikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Naging matagumpay naman ang isinagawang pamamahagi dahil maraming tao ang naanyayahan sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos upang makinig ng mga aral na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa ibang balita, welcome kapatid ko! Matagumpay na naisagawa sa distrito ng Abra para sa mga bagong kaanib at mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Narito ang report ni kapatid na Dennis Bianca Valencia. Masaya at matagumpay na isinagawa ang welcome kapatid ko dito sa distrito ng Abra na ginanap sa Barangay Pasiao Covered Court, Peñarubia, Abra. Dinaluhan ito ng mga bagong kaanib at mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang lokal ng distrito. Pinangunahan ni na kapatid na Warren Torales, tagapangasiwa ng distrito, at kapatid na Wilfredo Aroplo, ministro ng Ebanghelyo, ang nasabing aktibidad.
Layunin ng programang ito na may padama sa mga bagong kaanib at mga umaanib sa iglesia ang mainit na pagtanggap at pagmamahal sa kanila ng mga kapatid sa iglesia. Hangad din ito na lalong mapatibay ang kanilang pananampalataya at pag-asa. Naging tampok sa programa ang iba't ibang makabuluhang pagtatanghal ng mga kapatid na nagbigay kasiyahan, kasiglahan at nagsilbing inspirasyon sa lahat ng dumalo. Mula rito sa distrito ng Abra, ako po si kapatid na Denise Bianca Valencia para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po, Ate Denise. Sa distrito naman ng Agoo, La Union, ipinag-anyaya ng mga kapatid sa lokal ng Bawang ang isinagawang evangelical mission. Si kapatid na Nara Estonanto ang magbabalita. Matagumpay na isinagawa ang evangelical mission sa lokal ng Bawang, distrito ng Agoo, La Union dahil sa masiglang pakikipagkaisa ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap. Maraming panauhin ang nagpaunlak upang makinig sa mga salita ng Panginoong Diyos. Pinangunahan ni kapatid na Elgin Ray Morales, ministro ng Ebanghelyo, ang pagtuturo ng dalisay na Ebanghelyo. Itinuro niya batay sa Biblia ang kahalagahan ng pagiging handa sa nalalapit na araw ng paghukom at kung aling relihiyon ang dapat aniban upang matamo ang kaligtasan. Bilang isang may tungkulin po sa loob ng iglesia, ay mahalaga pong nakikipagkaisa sa ating pamamahala sa gawaing pagpapalaganap. Kaya maaga pa lang po sinabihan ko na po, sinundo ko na po yung kaibigan ko po para makinig ng salita ng Diyos. Atentibong nakinig ang mga panauhin sa mga aral ng Diyos. Bunga nito, marami sa kanila ang nagpasyang ipagpatuloy ang kanilang pagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa Bawang, La Union, ako po si kapatid na Nara Estonanto para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po, Ate Nara. Maraming bilang ng panauhin ang nagpaunlak sa pag-anyaya ng mga kapatid sa distrito ng Alaminos City, Pangasinan sa isinagawa rin nilang evangelical mission. Ibabahagi ni kapatid na Maricris Ocampo ang iba pang detalye sa nasabing aktibidad. Bilang pagunita sa pagsapit ng 112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, ay sabay-sabay na isinagawa ang evangelical mission dito sa Distrito Eklesyastiko ng Alaminos City, Pangasinan. Isa ang San Jose Covered Court sa bayan ng Bani, Pangasinan sa mga pinagdausan ng pagtitipon. Ito ay pinangunahan ni kapatid na Reynaldo Villasfer, ministro ng Ebanghelyo. Maagang pinaghandaan ng mga kapatid ang isasagawang malaking aktibidad sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanilang mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Isinagawa ito sa kasabay ng pamamahagi ng pasubo, magasin at imbitasyon. Lubos ang pasasalamat ng mga kapatid sapagkat nagpaunlak ang kanilang mga naanyayahan. Maraming bilang ng mga panauhin ang nakapagsuri sa mga aral na tinataguyod ng mga kaanib sa Iglesia. Dahil sa mga aral na kanilang napakinggan, ay marami sa kanila ang nagpahayag na ipagpatuloy nila ang pakikinig at pagsusuri sa mga salita ng Panginoon. Ang aktibidad ay kahiyagan na pakikipagkaisa ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na Ebanghelyo upang marami pang matawag sa loob ng iglesia. Mula dito sa Alaminos City, Pangasinan, ako po ang kapatid na Maricris Ocampo para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat, Ate Maricris. Nakipagkaisa naman ang distrito ng Lawag City, Ilocos Norte sa isinagawang evangelical mission bilang paggunita sa ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. May report si kapatid na Frazel Gaze Hagon. Bilang paghahanda sa evangelical mission, nagsagawa ng Pasugo Drive sa bawat lokal sa buong distrito ng Lawag City, Ilocos Norte. Nagkaisa ang mga kapatid sa pamamahagi ng Pasugo God's Message magazines at sa pag-anyaya sa kanilang mga mahal sa buhay, kaibigan, at kakilala na dumalo sa gawain.
Bahagi ng paggunita sa ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, masiglang nakipagkaisa ang mga kapatid dito sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte sa isinagawang evangelical mission kung saan maraming panauhin ang dumalo. Sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos na pinangunahan ng mga ministro ng Ebanghelyo, nabigyang linaw sa mga panauhin ang mahahalagang aral ng Biblia tungkol sa kaligtasan sa araw ng paghuhukom at sa kahalagahan ng tunay na Iglesia ni Cristo sa ikapagtatamo nito. Ang observation ko po ay pagkapasok po ng kapilya ay organized po siya. Hiwalay po yung babae at lalaki. And then may mga awit din po. And then yung regarding naman po sa mga tinuturo ay galing din po sa Bible po. Nagpahayag naman ng kagalakan ang mga kapatid sa matagumpay na pagsasagawa ng gawain, na naging daan upang mas marami pang tao ang makarinig ng mga salita ng Diyos. Una sa lahat ay siyempre masaya ako na nakipagkaisa sa tagapamamahala na nakapag-anyaya ako ng mga aking mga kaibigan, lalo na sa anibersaryo ng Iglesia. Ipapangako ko naman na makapag-anyaya ulit ako sa susunod na pamamahayag at makakatulong sa abot ng aking makakaya. Ang matagumpay na pagsasagawa ng gawaing ito ay nagbigay daan hindi lamang upang maibahagi ang mga aral ng Diyos sa iba, kundi upang higit ding mapagtibay ang pananampalataya ng mga kaanib. Mula po rito sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte, ako po si kapatid na Frazel K. Sahagon para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po, Ate Frazel. Masiglang nakiisa ang mga kapatid sa distrito ng Ordaneta City, Pangasinan sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya sa isinagawang district-wide evangelical mission. May report si kapatid na April May Lopez. Matagumpay na isinagawa ng mga kapatid ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa distrito ng Urdaneta City, Pangasinan. Ito ay idinaos ng sabay-sabay sa bawat lokal sa buong distrito. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Masiglang nakipagkaisa ang mga kapatid sa pag-aanyaya ng mga panauhin. Bago ang nasabing aktibidad, ay nagsagawa ng pamamahagi ng mga babasahing pasugo ang mga kapatid sa mga residente sa kanilang komunidad. Ang ganitong aktibidad ay isinagawa bilang pagtugon sa utos ng Panginoong Diyos na ipaalam sa tao ang dalisay ng Ebanghelyo at ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Sumasampalataya ang mga kapatid na sa tulong ng Diyos ay magbubunga ito ng mas maraming tao na aanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Mula po sa Urdaneta City, Pangasinan, ako po si kapatid na April May Lopez para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po, Ate April. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang distrito sa amin pong satellite studio. Muli, ako po si kapatid na Joyce Ann Lucas para sa News Roundup. Flavors of the North! Maraming salamat po Ate Joyce Ann Lucas mula sa Lawag City, Ilocos Norte at sa lahat po ng ating pong correspondent sa pagbabahagi ng mga aktibidad sa iba't ibang distrito sa ating satellite studio. Yes. Eto na ate, ang pinaka-sweet na segment natin. Ay, paano yung sweet ate? Siyempre, ayun na, dahil nga magdi-dessert na tayo ate, ano nga bang dessert natin? Huwag na nating patagalin ate. At ang dessert natin ay ihain sa atin ngayon ng Abra. Ano yun? Ang Pastimalos! Hello po dyan sa Abra ka, Zoe! Dessert delight, every bite feels right. Magandang araw mga listeners and viewers. Ako po ang inyong Kuya Joy at kasama natin si Ate Judith para turuan tayo ng isang matamis, masarap na merienda. Yes po, hello po. Ako po ang kapatid na Judith Rossetti mula po sa lokal ng La Paz at distrito ng Abra. Yes po, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng pastimalos. So Ate Judith, ano ba yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa paggawa ng pastimalos? Siyempre po yung Joy, nandyan yung marshmallows natin at meron din tayong powdered milk at nakalagay sa 3 bowl kasi meron tayong gagawing 3 flavor. Yung isa dyan ay yung flavor nating strawberry,
Tsaka, yung isa ay grapes at yung isa ay magiging plain. Kaya kailangan din natin ng condensed milk at saka yung sugar natin. Okay, papaano po natin gagawin ito? Ano po ba yung unang gagawin natin sa paggawa ng pastimalos? And Kuya Joy, simple lang naman yung process ng paggawa ng pastimalos. Siyempre, mag-gloves muna tayo para mamaya ay mag-mix-mix tayo. Para Ayan. safe. Opo. Tapos, ang una nating ilalagay dito sa powdered milk ay yung condensed milk. Condensed milk? Yes. Oo. Ihahalo po natin siya sa powdered milk, ate. Oo. Yan, natansya lang natin sa 3 bowl ng powdered milk. Yung paglagay natin ng condensed milk ay tansyado lang para yung magiging dough niya mamaya ay tamang-tama lang. Hindi gaanong malapot, hindi naman gaanong matigas. Pwede na lipain. Ilagay ko na to, te. Oo. Ano lang? Tapos, ilalagay natin yung ating grape. Yung strawberry. Dito yung strawberry. Diyan na yung grapes. Saka yung strawberry. May flavor na. Saka nandito yung wine. Tapos, anong sunod, te? Ang Haluin na sunod natin? i-mix na natin. Ito na muna. Pang minimix natin, Kadri, kailangan nating pakiramdaman kung tamang-tama ba yung pagkalagay ng condensed milk. Para kung kulang yung condensed milk niya, ay pwede nating dagdagan. Pero kung tama naman, ay okay. Matanong lang kita, ate. Ano ba yung naging inspirasyon mo sa paggawa ng pastillas? Ang tawag dito? Pastimalos. Pastimalos, opo. Ako kasi, Kajoy, mahilig talaga kasi ako sa sweets. Kaya, ayan, nung last year, nung nag-review ako para sa aking board exam, ay may nakita kasi ako sa internet na pastillas. Pero, naisipan ko na parang I-convert siya, ate, parang i-upgrade, gano'n. Oo, yung meron namang twist, gano'n. Yes. Tapos meron din akong nakitang ganito na walang flavor. Pero, ayun yung ginagawa natin, mayroong flavor para mas makulay naman. Mas matikman naman natin yung ibang mga flavor. Ano ba yung natapos mo, ate? Nagtapos ako sa ng Bachelor of Secondary Education at ang aking major ay Filipino. Oh. You said Filipino. Word passer na po kayo, ate, di ba? Opo. Yun nga po nung nagre-review nga ako ay ito yung madalas na merienda. Merienda. Tsaka yung sweets kasi pampagala ng brain mo pag Para sa mga listeners natin at mga manonood, ano ba yung maaari mong i-advise sa kanila sa mga katulad ko na magre-review pa lang at magte-take pa lang ng exam? Magte-take ka? Simple lang naman. Unang-una naman yung sa atin, yung panalangin talaga. Una-una, wag mong kalimutan yung panalangin. Kasi pag meron kang sinet din na yung panata nga, panalangin, ayun, magkakaroon ka ng mas malaking tiwala sa sarili mo, tsaka magiging, magaan yung pagharap mo sa board exam kasi alam mo, may gabay. May gabay ating Panginoon. So, awa ng Diyos na ipasa mo naman po yung exam po. Opo. So, ano na po yung pinagkakaabalahan mo ngayon, ate? Ngayon po ay nagtatry pa po akong mag-apply sa kung anong pinapit ko. Ayan po. At, ayan, positibo naman po na ma-employ po. Opo. Okay na ata to sa akin, te? Okay na din po. Pero yung isa hindi pa. Pwedeng yung size strawberry, pwede natin dagdag. Nung nag-aaral ka, ate, ano ba yung mga naging struggles or mga pagsubok na pinagdaanan mo? Nag-aaral, lang. Kasi ako,
Nag-aaral kasi ako habang nagtatrabaho din. Working student po. Oo, nag-working student ako. Tsaka yung parang naging ano lang naman, naging mahirap lang na part ay yung minsan gusto kong umuwi pero wala akong choice. Kasi nga, may trabaho ka ate. Pero yung pagtatrabaho mo habang nag-aaral ka, naging hadlang ba yun sa pagtupad mo ng tungkulin? Hindi na. Hindi naman. Mas, yun nga, di ba, pag gusto kong umuwi. Pero, pag pumupunta na ako sa kapilya, ayun, nararamdaman ko na ito yung tahanan ko rin na isa. Kaya, magiging magaan din yung pagharap ko sa aking pag-aaral tsaka yung labaho. Yung mas Kapag ka nananalangin po, doon mas lalong tumatatag po at nagkakaroon po ng tawag doon, lakas ng loob. Ngayon, naka-graduate na po kayo. Oo. Tsaka yun nga, nakapag-take na rin ako at nakapasa na ako sa aking works. Pwede na to? Pwede na. Ano na sunod natin gagawin natin? Pailalagay natin yung marshmallow sa loob. Kaya ano lang natin. Parahan mo ako, te. Ngayong tapos na nating haluin yung mga gatas ate, ano na yung susunod nating gagawin? Siyempre, ang gagawin na natin ay yung balutin na natin yung marshmallow. Ito yung ibabalot natin. Mga marshmallows. Kaya mo ako, Joy. Ito. Kumuha ka lang ng franks. Okay. Pwedeng mong, bilog-bilog yan. Iplat mo. Tapos doon sa pinakagitna, doon mo ilagay yung marshmallow. Tsaka mo malagkit. I-round mo lang. Parang ganito, te? Oo. Tapos bilogin mo ng maayos para meron namang art. Yung art namin. Nasa yung white sugar natin. Yun, sa white sugar, padaan natin dito. Para magkaroon ng sprinkles na white sugar. Yan. I-roll lang natin dito. And okay na to. Okay na, oh. Natin dito. Pwede na dito para magkaroon tayo ng white. Try natin din yung strawberry. Napaka-simple lang yung paggawa. Talagang kayang-kaya mong gawin pag nasa bahay. At pwede rin itong pang-business ate. Oo, sa mga, pwede talaga. Sa mga nanay na nanonood at nakikinig, ito po pwede pong pang-business. Depende na sa'yo kung magkano mo ibebenta. Depende din naman sa costing mo kapag. Ibenta, lalo na po't malapit na po yung pasukan, pwedeng ibenta sa mga students. Sa harap ng school, pwedeng. Sulit na pang merienda, busog ka na. Try ko nga itong trick. Papulong mo ako. At eto na po ang ating finished product, ang Pasty Mallows. Get cut, Kuya Joy. Tikman mo. Masarap siya. Kaya, sa mga viewers natin dyan at listeners, kung gusto ninyo ng masarap na dessert, tutok lang dito sa Flavors of the North. Dessert delight, every bite feels right. Solve na naman tayo, Ate Glyca, ngayong Sabado. Tapos na yung ating appetizer, main dish, at syempre yung ating pong favorite na dessert. Yan, panalo yung ating Pasty Mallows.
Opo, Ate Rena, nakakatuwa din ang success story ni Ate Judith. Hindi lamang tayo nabusog talaga, kundi na-inspire din. Yes, at syempre maraming salamat po dyan. At yun nga, madali lamang po siyang gawin. Sabi ko nga, ay pwede tayong mag-take down na, at pwedeng ipang negosyo yung kanilang ipiniture ngayon. Yes, Ate. At maraming salamat din po mula kay Ka Judith ulit at gayon din po kay Ka Joey sa kanyang pagsama. Ayan po ang distrito ng Abra ang kanina pong inihandang dessert. At talaga namang nakakabusog lahat ng inihain sa atin, Ate Glyca. For sure, nag-enjoy ang ating mga viewers and listeners. Kaya naman i-comment lang po ninyo kung ano ang pinaka-nabusog kayo ngayon at today's video para babasahin naman natin yan sa ating next episode. Yes na yes, Ate. At syempre, sana nakapaglista po kayo ng step-by-step procedure para kung gusto din po ninyong maghanda sa bahay, ay may guide po kayo. Yes, at madali lang naman po katulad nga sabi natin kanina. Pero hindi rin naman kapag hindi po kayo nakapaglista, pwede naman po ninyong balikan ang ating episode ngayon. Dito lamang po sa ating YouTube channel, just search for the Flavors of the North. At ang bilis ng oras, Ate Glyca, salamat po sa lahat ng ating viewers and listeners na walang sawang sumusubaybay sa ating programa. Nais po naming batiin ang aming tagapangasiwa ng distrito ng Batak City, Ilocos Norte, si Ka Alan Ladera, sa pangalawang tagapangasiwa ang Ka Federico Ramos at ang aming CFO Overseer, ang Ka Bernier Gopay. At syempre, nagpapasalamat tayo, Ate Glyca, sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at gayon din sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Tune in po every Saturday, 5 p.m. Philippine Standard Time, dito lamang sa Flavors of the North! Ayan po, susunod na po ang INC Radio Cafe. Bye-bye po! Flavors of the North!